Nagtrabaho po kasi ako sa... Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pambubuhay ko sa anak ko. Sino nga ba si Ate Camille na nasa likod ng bilao na nagtitinda ng kakanin? Taga ano po talaga ako, Tubong Daet, Camarines Norte po. Nung lumuwas po ako dito pa Manila, 17 years old na ako para magtrabaho po. Nung nagtrabaho po ako dito, nakakahiya naman po. Magpapakatotoo na lang po siguro. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pambubuhay ko sa anak ko. Kaya lahat po ng racket, pinapasok ko talaga. Ultimo pagtitinda po ng kakanin, pinasok ko na po. Kaya ayun, hanggang ngayon lumalaban pa rin po. Ayun, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din sa ating mga kababayan nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW. Ayan, kumusta po kayong lahat? Mabuhay po kayong lahat. At syempre, shoutout din natin ang Team Rise Above. So, kumusta? Ingat-ingat po tayong lahat mga kababayan. At kay Tita Hanes, Tamurasan, Carmiki Official, Lisa Liabres, ayan, Istariray, kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayong lahat. Ayan. Sa araw na ito mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Kaya naman kung mapapansin nyo, andito ang aking team, aking mga samahan, KJ27, Riz Moto, and Boss JB. At ang ating cameraman sa araw na ito, si Mons Channel. Shoutout sa'yo, Mons. Ayan. Mga kababayan, sa araw na ito, kung natatandaan ninyo po si Camille, hahanapin namin siyang muli dahil medyo na-curious kami sa kwento ng kanyang buhay. Gusto naming malaman. At marami rin po sa ating mga viewers na nagre-request na gusto nila mabalikan para ipagpatuloy niya ang kanyang kwento. Hopefully mga kababayan na matagpuan natin siya ulit. So pupuntahan namin siya ngayon kung saan namin siya huling namataan. Sana nga po makita natin at makausap natin. Sana sa pagkakataong ito maikwento na niya yung sinabi niyang kung ikikwento niya ay aabutin daw tayo ng umaga. Pero posible naman yon, no? Ayan. So mga kababayan, para malaman nating lahat, samahan niyo po ko. Sama-sama po tayo. At kung sakali man mga kababayan, bago lang po kayo sa aking channel, paki-share yung aming mga videos nang sa ganoon mas marami pa tayong matutulungan. Ganun din po sa aking mga kasamahan, paki-follow din po sila. So maraming salamat. Diretso tayo sa video. Hour later. Kabarangay, ayon kay Camille is dito sa mga area na ito siya nag-iikot-ikot. Kaya magmula dito mga kababayan, titignan natin baka sakali kung saan natin siya makitang muli. At sana makita nga natin nang makapanayam natin siya ulit at malaman natin ang kanyang kung ano ang kanyang pinaglalaban at kung ano ang kanyang dahilan. Ingat ka bro sige, dahan-dahan lang kasi medyo malubak. So samahan nyo kami mga kababayan, mga kabarangay. Ingat tayo. Sayang no, hindi natin nakuha yung contact number niya. Nagmamadali naman kasi siya noon. Time na yun. Ayaw pag-usapan yung ano niya buhay niya. Magkikwento yun. Pangit na nga yung driver, pangit pa yung kalsada. Ayan. Mareklamo tong driver natin. Ibalik natin yung dati. Pangit pa. Pangit pa rin. Sige, stick to one na tayo. Okay. Ayusin mo kasi yung mga pinagsasabi mo. Anong kinalaman? Walang pangit na tao.
na nilikha ng Panginoon. Tanda mo yan. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Lahat tayo maganda. Okay? Kuya, ano lang, dyan lang, dahan-dahan lang kuya. Kuya Rizky, dahan-dahan lang. Kasi parang dito yung lugar na ano, yung malapit natin na nakita. Kasi ano si Camille. Di ba bro? Oo, dyan na area lang yun. Dyan Kuya Jong, pa-check ako po dyan sa may skinita na papasok. Sana nagbenta siya. Sa ikot lang, makikita rin natin yan. Sige lang. Pero maaga pa naman, baka nandyan lang yun. Oo. A few moments later. Ay, na, yun siya. Di ba siya yan? Saan? Ay, tignan mo kuya. Ayaw nga parang yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ay, yan. Baka mali eh. Kaya mga kuya, baka tikitan mo, baka... Ay, siya nga. Stop mo. Stop mo. Ay, Wag. si Camille ba yan? Oh, siya. Ay, tabi natin. Titinda. Tabi mo. Bababain ko. Ayun. Dahan-dahan. Pumasok siya dun sa amin. Siya nga. Teka, bababain ko. Buti nakita natin siya. Kabila lang. Babain. Camille! Kanina ka pa namin hinahanap eh. Ay, Daddy! Oo, Teka lang. Mama, saan ka papauwi ka na ba? Opo. Oo. Paubos na rin ako kasi. Kanina ka pa namin hinahanap, buti nakita ka namin. Oo. Maraming benta ngayon? Mainit dito. Pwede bang doon tayo mag-usap? Kasi kanina ka pa namin hinahanap. Halika, dito tayo. Ayan. Kumusta ang benta? Pwede bang total pauwi ka na, pwede bang kausapin ka namin, interviewin kita ulit? Kasi yung unang tagpo natin is nagmamadali ka masyado. Opo. So pwede bang may time ka pa ba? Okay lang, sama ka sa amin. Huwag kang mag-alala, kilala mo naman na ako. Hindi kami, gaya sinabi ko, hindi kami masamang tao. So gusto lang namin malaman kung ano yung buhay mo talaga. Okay lang? Sige po. Okay. Sige, sakay. Dito ka. Akin ako na hawak. Thank you po. Ayan. Salamat sa Diyos, nakita ka namin. No? Ayan. Okay. Yan mga kababayan, salamat naman. Akala ko, hindi na namin siya makikita. Ang init niya nito. Hindi nasisira pag mainit. Po, kaya nga po dinoble ko yung yung saging ng dahon para hindi siya masira. Ayan. So, ayan mga kababayan, dahil request ng karamihan na nagsasabi na part 2, ito po, salamat sa Diyos kasi natagpuan namin si Camille. At ayun, aanyayahan natin siya. Camille, kumusta ang benta mo ngayon? Medyo nakarami-rami po kasi naka 400 po ko ngayon. Ang galing. Sipag talaga mga kababayan, no? Nakaka-proud talaga yung itong si Camille na nanay na nagtitinda. So, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Sakto. So, sasabay ka sa amin. Okay lang? Sige. So, ayan mga kababayan, yung kakanin vendor na isakay na sa puting van. So, Rizky, abanti tayo. Hanap tayo ng makainan. Hindi pa kumakain si Camille. Tsaka Camille, wag kang mailang sa amin, no? Apo. Magtiwala ka lang sa amin, sa Team Daddy Frankie. Wala kaming ibang hangarin dito, wala kaming masamang intention. No, mga kababayan, for clarifying din po. Kami po ay gusto lang namin makatulong. Gaya po ng aking sinabi nakaraan, masarap po kasing tumulong doon sa mga kagaya ni Camille na lumalaban. Kaya masarap tulungan yung taong tinutulungan ng sarili, no? So, ito po, kaya hinahanap namin siya at binalikan para makausap natin ng maayos. Kasi yung unang tagpo namin is nagmamadali siya. So, ngayon siguro hindi ka na nagmamadali, Hindi na masyado, oo. So, ituring mo na lang kaming gaya ng sinabi ko, wag kang mailang sa amin. Although, hindi rin kita masisisi kasi syempre mga lalaki kaming lahat. Pero lahat ng mga kasama ko dito, trusted na natin yung mga yan, no? Kumbaga, kailangan lang talaga namin malaman yung
true to life mo. Although gaya ng sinabi mo, marami kang racket. Di ba? Okay, so pagkakain natin, makakausap ka namin na maayos, ma-interview ka namin. Opo. Okay. Sino nga ba talaga si Camille? Ha? Mamaya na lang. Ay, mamaya na lang. Di ba, ano ba yung tanong? What do you do for a living? Para ano? Madami po eh. Madami? Okay, parang nakaka-excite, no? Di ba, mga kababayan, nakaka-excite. Kasi napipilitan akong mangulit dito ngayon kasi itong si Camille, napapansin ko. Doon sa unang tagpo namin, parang ano to siya yung makulit, no? Ngayon lang ako nakakita ng tutulungan na instead na ako ang mangulit, siya yung nangungulit sa akin. Kaya very exciting, no? Mga kababayan, sabahan nyo kami hanggang dulo, hahanap lang kami ng mga kainan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, shout out muna natin ang ating mga followers, viewers. Maraming salamat. Laging nagpapasalamat si Daddy Frankie dahil sa inyong mga panunood ng videos namin at hindi nyo pag-escape ng ads, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na OFW na laging nakasuporta kay Daddy Frankie. Salamat po sa inyong lahat. So, diretso tayo sa video mga kababayan. Let's go! Ito na, so, kainan. Okay, sige, dito na lang. Ayan. So ayan mga kababayan, may nakita na kaming kainan. Mas pinili na namin dito sa mga lutong bahay para makausap natin ng maayos kasi kung sa iba pa baka sobrang madaming tao, hindi mapagkwento si Ate Camille. So, Ate Camille, yung bilao mo, iwanan na lang muna natin dito. Okay, sige, baba tayo. Tara guys. Ng ulam. Kayo, pili na rin kayo ng ulam nyo. Ikaw naman magbukas. Dinuguan na. Dinuguan sa'yo. Sa akin, paksiw na bangus. Kayo, may napili na kayo? Okay. Ako, paksiw na bangus. Head part. Wow, thank you. Mukhang masarap. Tara, po tayo. Camille, okay lang. Idikit ko to sa'yo. Sige, ikaw na magdikit. Ayan mga kababayan, salamat sa Diyos at natagpuan natin ulit si Ate Camille at excited na rin ako na malaman yung totoong kwento ng buhay ni Ate Camille. Ate Camille, okay ka lang ba? Okay lang ba sa'yo na malaman namin yung kwento ng buhay mo? Opo. Okay. Taga saan nga ba talaga si Ate Camille at sino nga ba talaga? Si Ate Camille na nasa likod ng bilao na nagtitinda ng kakanin. Taga po talaga ako, Tubong Daet, Camarines Norte po. Tapos yung papa ko po, tsaka yung dalawang kapatid ko, nandun sa Daet. Doon po sila nag-aaral. Kasi po nung lumuwas po ako dito pa Manila, 17 years old na ako, para magtrabaho po. Nung nagtrabaho po ako dito, nakakahiya naman po, baka magpapakatotoo na lang po siguro. Okay lang. Walang problema. Nagtrabaho po kasi ako sa bar. Sa bar? Trabaho po. Ilang taon ka nung trabaho ka sa bar? 17 years old pa lang po ako nung nagtrabaho ako sa bar. Tapos yung mama ko, tsaka yung papa ko, dito na sila sa Manila din nanirahan. Tapos kinalaunan po, nung nagtrabaho, ako po kasi yung breadwinner sa amin. Ako po nagpapaaral sa 3 kapatid ko. Kasi 6 na magkakapatid po kami. Tapos yung isa lang po yung lalaki sa amin. Pero mas pinili po nung bunso naming lalaking kapatid na mag-work na rin po. Bali, 2 na lang po talaga yung pinag-aaral ko noon po. So, ibig sabihin, pinag-aral mo yung mga kapatid mo. Ikaw, nakapag-aral ka ba? Opo, nag-working student po ako kaso hindi ko na rin po kinaya eh.
Nagkakasakit po kasi ako sa sa trabaho, tapos nag-aaral po ako. Nag-work po ako sa bar, tapos nag-aaral po ako sa umaga. Bar, ibig mong sabihin, anong mga customer ninyo sa bar? Yung mga customer naman po dun is foreigner po. Foreigner. Japanese bar po talaga siya. Tapos yung tatay po ng anak ko, doon ko na nakilala. Sa bar. Opo. Paano kayo nagsimula nung asawa mo, yung tatay ng ano? Nagkakilala po kami nun sa bar po. Tapos niligawan niya po ako. After po nun, mga 3 months, sinagot ko na siya. Matagal din po yung relasyon namin. Sorry matagal yung relasyon nyo. Ibig sabihin, naghiwalay na kayo ng ng asawa mo. Yung... Opo. Naghiwalay na po kami simula pa nung pandemic. Hindi na po siya nakauwi dito eh. Actually, yung tatay po kasi ng anak ko, Japanese po. Japanese talaga? Bali, yung anak ko po is half Japanese. Nung niligawan niya po ako noon, pati family ko kasi niligawan niya. Which is, wala pa po akong alam noon kasi sobrang bata ko pa noon. Aga nga po ako nag-work sa bar ng 17 pa lang ako. Tapos, after 3 months, sinagot ko siya. Nagkapalagayan naman po kami ng loob. Tapos, yung mga dumating po, lumipas po yung mga taon na nagkaroon kami ng baby. Na yun nga po, nabuo yung anak ko. Tapos, bigla na lang pong, nagsimula po nung pandemic, bigla na lang pong, hindi na siya nagparamdam sa akin. Hindi na rin po nagbibigay ng suporta. Hindi na siya nagbibigay. Tapos, ni tawag, ni hi, ni ho, wala na rin. Sa makatwid, pinabayaan ka niya ngayon? Pinabayaan niyo po kami ng anak ko. Pero noon, nung wala pang pandemic, maganda yung sinusuportahan ka naman niya. Opo. Maganda naman ang mga bigay niya. Opo. Tapos, hindi na rin po kasi siya nakauwi dito eh. Wala na rin po akong balita kung anong lagay niya ngayon. Naputol po yung namin, yung talagang usapan namin nung nag-pandemic. Wala na po kaming tawag, wala na siyang tawag, wala nang paramdam sa Hindi ka ba nakapag-ipon nung time na nandyan pa siya? Nung time po na nagpapadala siya, sobra po yung biyaya talaga. Talagang di naman niya po kami pinababayaan. Ultimo yung sa family ko nga po. Ako po nagsusuporta doon sa mga kapatid ko, pinag-aaral ko. Tapos nung pandemic, doon nga po na-depress ako. Sobrang depressed ko po. Kasi naputol lahat. Yung suporta. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng... Daddy, sorry po. Okay lang. Sige lang. Kung ano man yung nararamdaman mo, sabihin mo sa akin, walang problema. Gumaan man lang yung nararamdaman mo. Yung po, naputol. Na-depress po ako noon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pambubuhay ko sa anak ko. Kasi, niisip ko po, magiging single mom na ako. Ano yung anak ko? Anong mag-aaral na po kasi yung anak ko. Kaya lahat po ng racket, pinapasok ko talaga. Ultimo pagtitinda po ng kanin, pinasok ko na po. Kasi iniisip ko po, bakit ko ikakahiya? Nung mga bata nga kami, pinagdaanan naman po namin. Nanggaling naman po ako sa wala. Pero yung time na talagang nasanay ako na meron, tapos bigla kang bumagsak, mas masakit po pala yun. Kaya, ayun, hanggang ngayon, lumalaban pa rin po. Nag-ano pa rin po. Nagra-racket ng kung ano, kahit na nga kung ano ibenta ko dati. Sa TikTok, nag-TikTok na rin ako, kahit ano binibenta ko. Kasi yung anak ko nag-aaral na po. Wala naman pong ibang aasahan. Anak ko, ako lang, kaya kailangan maging malakas po ako.
pag ako naging malakas, paano yung anak ko? Yun po. Kaya nung nakaraan po, di ba, nagsabi kayo sa akin na, pwede akong magkwento. Mahaba din po kasing kwento, hindi ko po maisa-isa, ang dami ko pong napagdaanan talaga na, pero ngayon, bumabangon pa rin po ako. Laban lang. Laban lang, kasi may anak po. Kung wala naman akong anak, kaya ko naman magsariling buhay. Buti hindi ka na bumalik sa bar, hindi ka na nagtatrabaho ngayon doon. Hindi na, Daddy. Pagod na po ako eh. Pagod na po ako kasi magtatrabaho na naman ako sa ganyang bar. Tapos baka magkasakit ako. May anak na po kasi ako eh. Sa bagay, no? Inisip ko yung bata. Future ng anak. Kung magkasakit tayo, paano na sila? Ngayon mga kababayan, si Ate Camille naging after all kasi ng kanyang pahinging ang soft drinks or mainom, bigyan muna natin si Ate Camille. Camille, anong gusto mo? Pili ka. Painumin muna natin mga kababayan kasi masyado siyang emosyon. Ayokong umiyak kaya pinipigilan ko. Pero after all pala ng kanyang pinagdadaanan, after all ng kanyang kakulitan, meron pala siyang mabigat na pinagdadaanan. Pero marami na rin akong nakausap, nakakwento ng mga ganyan. Lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Laban lang. Basta tuloy mo lang yung basta wala kang inaapakang tao, hindi nakakahiya yung pagtitinda ng kakanin. Yan ay marangal na hanap buhay. Aanhin mo naman yung malaking kita, ibang negosyo. Pero hindi maganda, may nasasaktan, di ba? Opo. So, okay lang yan, pagpatuloy mo lang yan. Tsaka, lagi ka lang tatawag kay God. Hindi ka niya pababayaan. May tsura ka, malakas ka. Alam ko, strong fighter ka. Nakita ko sa'yo. Kasi, pero hindi ko inaakala, mga kababayan, no? Hindi ko inaakala na sa kanyang masiyahin na mayroon pala siyang mabigat na pinagdaanan din, problema. Pero tuloy-tuloy lang, no? So, kumusta naman ang mga magulang mo ngayon, nanay mo? Anong trabaho ng tatay mo ngayon? Yung papa ko po, nasa Bicol. Yung dalawang kapatid ko, nasa Bicol po. Tapos, nag-aaral sila doon. Yung papa ko po, nag-extra ng karpentero. Kung meron. Kasi sinabi ko po kay papa, hindi ko na rin po kaya na magbigay nga ngayon. Kasi wala na rin po akong mapagkukunan. Ito lang po, single mom po ako eh. Kaya mas magandang unahin ko po muna yung anak ko. Nag-aaral na rin po kasi yung anak ko. Camille, alam ko maraming mga kapanood ng videos na ito. Pwede bang bigyan mo ng payo regarding sa naging experience mo? Kasi maging ako man, gusto kong sabihan yung mga tao, mga kababayan natin na pag meron dumarating dapat mag-save, di ba? Magtipid. Opo. Although hindi mo inaasahan ka mo, pwede bang bigyan mo kami ng payo yung mga kabataan na pag may biyayan dumating, mag-ipon for the future para hindi sila magaya sa kagaya mo na nagsisisi sa huli. Opo. Advice ko lang po sa lahat ng kagaya ko na dumadating yung blessing, punong-puno yung blessing sa inyo, pahalagahan ninyo. Kasi kung hindi nyo pahalagahan yan, pag nawala yan, mas masakit bumagsak. Mas masakit din po na magsisi ka sa huli. Yun po talaga yung doon. Yun, gaya ng sinabi niya mga kababayan, yung sinabi mo, napakaganda yung sinabi mo kanina na mas masakit pala yung nagkaroon ka tapos nawala. Biglang lalagapak ka po. Oo. Sobrang sakit po noon. Kasi na-depress nga po ako noon. Hindi mo iniisip na mangyayari yun? Hindi po. Akala mo tuloy-tuloy? Opo. Hindi ko po alam na sa ganong sitwasyon may katapusan po pala. Hindi po ako nag-ipon, hindi ako nag-save. Inisip ko lang, kailangan nila to, ibibigay ko to. Okay lang, bukas may darating pa naman. Hindi ko po inisip yung ganon. Ang inisip ko lang po, makatulong sa pamilya. opo, yung susunod po yung, or nakakain namin yung gusto namin, or nabibili po namin lahat ng gusto namin bilhin. Kasi minsan ka lang pumunta sa sitwasyon na gano'n apaw-apaw ang blessing. Lubos-lubusin mo na. Sa sobrang saya po parang sa sobrang blessed
ko po noon, hindi ko naiisip na parang magtabi ka, mag-ipon ka, ayan, lalo't may anak ka na. Hindi ko po naisip yun. Kaya nung time na nawala yun, sobrang, na-depress talaga ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, ultimo sa Diyos, Daddy, nagda-doubt na rin ako siya. Lord, bakit ganito? Akala ko naman, parang eto na yun, Lord. Parang, hindi ko alam na may po pala, may Pagsubok pa. may katapusan po pala yung saya. Hindi po ako nagsisisi na nagkaanak ako. Hindi po talaga ako nagsisisi. Masayang-masaya po ako kasi may anak na ako. Yun nga po yung ginagawa kong inspirasyon. Yun lang po. Ilang taon na pala anak mo? Ngayon po, 6 na taon na yung anak ko. Nag-aaral na rin po siya, grade 1 na. Sa awa naman ng Diyos, Daddy, nairaraos ko naman. Nairaraos ko yung pang-araw-araw, gastusin namin. Actually, yung pagtitinda po talaga, minsan sa isang linggo, nakaka-2-3 plako po talaga ako. Iniikot ko. Kakaswerte niyo, Daddy, na niyo ako yan eh. Nadaanan pa ulit. Oo, kasi marami tayong mga kababayan na nagsasabi, nagmi-message, nagpi-PM sa akin na balikan daw kita. Kasi yun nga, naging interesado sila dun sa sagot mo na kung ikikwento mo ang buhay mo yung mahaba. So at least ngayon, mga kababayan, nalaman natin, alam mo, Camille, hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Hindi porkit bumagsak tayo or nag-build tayo ngayon ay wala ng chance para bumangon. May hinihahandang magandang kapalaran si God para sa iyo. Oo. Kumbaga binigyan kanya ng pagsubok para pag dumating ka na sa puntong iyon ay matibay ka na, matatag ka ng harapin ang lahat. Kaya wag mong iisipin, wag tayong magda-doubt kay God kung ano man ang binibigay niya sa atin. Basta ang sinabi ko, gawin natin yung mga bagay na hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa. Mapamaliit ang kita, basta nakakaraos. Malay mo. Ayan mga kababayan, umiiyak na Ate Camille, pero ayan, sana itong buhay ni Ate Camille ay naging magandang halimbawa sa ating mga kabataan na makakapanood nito. Kaya mga kababayan, sino man po yung nakakapanood yan, mangyari lamang po, pakishare din po yung videos natin na maging aral tong buhay ni Ate Camille na hindi araw-araw Pasko. Ayan. Kaya kung may biyayang dumarating, lagi tayo mag-iisip ng ating future. Gaya ng sinabi ni Ate Camille, hindi niya inaasahan na dumating sa buhay niya yung maganda, marangya. Dahil first time niyang makatanggap ng mga ganun, sabi niya, binigay niya sa lahat sa pamilya niya, lahat ng hiling, ganun. Opo, lahat po talaga. Ultimo yung mga kapatid ko po. Kahit di nila birthday, may regalo pa rin ako, kumakain ka. Talaga pong nung nandito kami, sa isang bahay po kami nakatira. Magkakasama kayo. Kinupkup ko po yung kapatid ko, tapos yung mama ko lang po, naghiwalay sila ng bahay ni Papa. Kasi po, naghiwalay po sila. Kaya yung mga kapatid ko po talaga is nasa akin. Ako po nagpapaaral. Yung 3 kong kapatid, kasi yung 2 kong kapatid, yung isa po, may asawa na po. Ngayon po, ay ako single mama ko, wala naman po akong asawa. Sa akin po sila nakatira. Ako nagpapaaral, ako lahat. Tapos simula nga po noon, nag-pandemic. Nawala. Ultimo, sa pagbabayad po ng bahay namin, sa pagbabayad po ng tirahan namin, wala na rin po akong maibigay. Wala na, nagkautang-utang na po ako, lahat-lahat. Kaya ginawa ko nung time na yun, nag-decide po ako na mag-extra income ako, konting puhunan lang siguro, pwede. Buti nga po nauso yung TikTok yung magbebenta ka ng mga, magre-reseller ka. Tapos pag nag-reseller ka, mayroon naman papasok sa'yo kahit papano. Doon po ako doon po ako umaasa hanggang ngayon. Tsaka, kahit papano, pandagdag, no? Ipon-ipon. Kaya nga tama yung sinasabi mo, kailangan mo dumiskarte, kailangan mo maging matatag. Para sa iyong pamilya, para sa future ng anak mo. Yun mga kababayan, no? Sa pag-uusap namin ni Ate Camille, lalo akong napahanga kasi naging totoo siya sa atin. Hindi ko inaasahan yung kanyang
trabaho before, pero nagigaya na aking sinabi, naging totoo siya sa atin, kwininto niya ang lahat, hindi siya nahiya. Kumbaga, although wala naman talaga mga kababayan, hanggat gaya na aking sinabi, hanggat wala tayong inaapakang tao, go tayo. Pero Camille, hindi pa naman huli ang lahat. Maraming pagkakataon pa na ibibigay si God, kaya laban lang tayo, no? Opo. At syempre mga kababayan, wala naman siguro talaga tayong magagawa dahil yun ang napasukan niya, yun ang nahanap niyang trabaho, pero pwede tayong maghanap ng iba ng Yes. Opo. paraan, no? Opo. So, Tsaka hindi po kasi regular na trabaho yun. oh, Habang bata ka pa, pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo, maswerte kayo pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo. Magtapos kayo para makahanap kayo ng magandang trabaho. Yung talagang may pagmamalaki nyo. Hindi, kasi pag nagkapamilya kayo, tulad ko, ako may anak ako. Kung babalik ako sa ganong trabaho, yung anak ko kasi, magtatanong, matatalino ng mga bata ngayon. Hindi na natin sila kayang pagtaguan. Kaya mas pinili ko na lang din na mag-extra Bagong income po. buhay. Magbagong buhay, maghanap ng ibang trabaho. Saka hindi po, sa lahat ng kagaya ko na pumapasok sa ganun, hindi habang buhay, bata ka, maganda ka, hindi naman po ako nag-judge sa mga ganyan kasi yun po yung pinanggalingan ko. opo. Hindi ko rin po kinakahiya. Yung akin lang po is mag-save ng pera habang nandyan din yung blessing. Pahalagahan nila yung pera. Kasi ang pera nauubos. Nauubos ang pera. Mas masakit pag bumagsak ka. So ayan mga kababayan, marami na tayong nalaman sa buhay niya, pero hindi pa nakakain, pakainin. Wala pa yung pagkain? Andyan na, okay. Ito na. Kain na. Dads, kala ko ba tuturuan niyo ako mag-vlog? Kaya nga kanina nagtaka ako, di ba na po kayo, nadaanan niyo. Kala ko kaya niyo ako binalikan kasi aampunin niyo ako. Sige, sige. Ampunin talaga. Extra income lang kahit palitan ko yung editor niyo. Mga kababayan, mga kabarangay, after niyang umiyak, nangungulit na. Ganun ba talaga kayo doon? King Koy, ganun? Ako po, Sa bagay, no? sa Asaran. karakter ko. Kasi kung hindi ako magiging masaya, isipin ko lahat ng pinagdaanan ko. Baka makita niyo ako dyan sa sa kalsada, ganun. Oh my God! Ganun ako dahil. Awag. Kurong-kurong na ako. Labanan natin lahat, no? Kain muna tayo. Bago natin tanggalin yung driver. Sige po. Ako din na po siya. Risky! Halika, halika, halika. Anong masasabi mo? Halika rito. Dito ka. Ayan. Mga kababayan, sabi ni Camille, tanggalin na raw yung driver. Joke lang naman. Sige, sabi mo eh. Kaya ko na to. Ayan mga kababayan, nagjo-joke lang si Ate Camille. Pinapasaya lang niya tong ating mga kasama namin. Mga kababayan, sa palagay nyo, masayahin siya. Pag-isipan natin kung anong mga pwede pa nating itutulong dahil ang Team Daddy Frankie ay walang ibang intention yan kundi makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. As long as kaya namin, kahit sa maliit na paraan, basta makatulong kami, masaya po kami. No? So mga kababayan, sabayan nyo po kami sa oras na ito. Sana po may pagkain din po kayo dyan sa inyong lamisa, sa inyong hapagkainan. Sandok na po at sabay-sabay tayong mananghalian. So yun mga kababayan, after naming mag-lunch at after mga pagkwento ni Camille, iahatid na lang namin siya mga kababayan hanggang sa kanyang bahay. Ayan, at salamat Camille. Siyempre, bago ka namin ihatid, bigyan natin siya ng kaunting tulong financial, no? Thank you 1, 2, 3, 4, 5,000 Camille. Pagpasensya mo na yan. Sana makatulong yan sa'yo, ha? Maraming salamat po. Tsaka sa lahat po ng sumusuporta kay Daddy Frankie, sana lumaki pa po yung channel ninyo. Oh, thank you. Madami pa kayong matulungan na kagaya ko. Tsaka salamat po and God bless din po. Maraming salamat po. Yun, thank you. God bless din sa'yo. Tuloy mo lang yung buhay. Ano't ano man ang hirap, basta tuloy lang. Laban lang, no? Yes
Ayan. So once again mga kababayan, maraming salamat po. Ayan, Team Daddy Frankie. Ayan, shout out sa mga kasamahan ko ngayon na nandito. Salamat at masaya ako. Thank you Lord. Kasi may natulungan na naman tayo sa araw na ito. Hindi matatapos yung isang araw ng Team Daddy Frankie na wala tayong matutulungan. So once again, thank you po. Peace. Love you all po.